Maggie Leones, mula sa pagiging madre patungong espiya ng digmaan. Isang araw, may isang batang nagkwento sa kanyang klase tungkol sa kanyang lola. Ang lola ko ay bayani noong panahon ng Hapon. Panimula niya. Natigilan ang lahat sa silid-aralan at hindi siya pinaniwalaan. Paano naging bayani ang isang dating guro na binalak maging madre? Minsan, akala natin alam na natin ang direksyon ng ating buhay. Pero may mga pagkakataong ang kapalaran ay may ibang plano. Ano ang gagawin mo kung ang mga pangarap mo ay biglang magbago dahil sa matinding pangangailangan ng bayan? Handa ka bang isakripisyo ang lahat? Ang iyong mga ambisyon, kaligtasan at maging ang iyong buhay para sa kapakanan ng nakararami. Ganito ang naging kwento ni Magdalena Maggie Leones, ang lola ng batang iyon. Isang simpleng guro na sa gitna ng digmaan ay naging isang lihim na bayani, isang espiya na tumulong sa pagpapalaya ng Pilipinas. Sa tahimik na bayan ng Lubuagan, sa dating sub-province ng Kalinga, isinilang si Magdalena Estuista Leones noong August 19, 1920. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya. Ang kanyang ama, si Juan A. Leones, ay isang kilalang Filipino missionary sa Cordilleras. Bilang anak ng isang ebanghelista, naging deaconess si Maggie sa United Evangelical Church at naging guro rin sa kanilang lugar. Noong 1941, bago sumiklab ang gyera, si Maggie ay isang 21 anyos na guro sa isang mapayapang bayan sa probinsya. Nais niyang maging madre at nagnanais ng isang tahimik na buhay kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang normal niyang buhay ay nayanig nang dumating ang mga Hapon na sumalakay sa Pilipinas. Noong December 1941, dumating ang mga sundalong Hapon sa Hilagang Luzon. Walang nakapigil sa kanilang mabilis na pagsalakay at ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Baguio, kung saan naroon ang matibay na puwersa ng mga Amerikano sa Cordilleras. Dahil sa papalapit na kaaway, napilitan si Colonel John Horan na lisanin ang lungsod. Kasama ang kanyang mga sundalo, umatras sila patungong Kalinga at naghanap ng isang ligtas na lugar. Sa maliit na bayan ng Lubuagan, natagpuan nila ang Mission House kung saan naroon si Magdalena. Ginawa nila itong bagong headquarters ng Phil-American Forces, kasama ang kanilang chaplain na si Reverend Nigel. Nagsilbi si Magdalena bilang tagapagsalin ng wikang Ingles sa Ilocano at Kalinga. Hindi lamang iyon, tinulungan din niya ang mga sugatang sundalo ng Allied Forces. Binibigyan sila ng first aid habang nagaganap ang tumitinding digmaan. Noong May 6, 1942, bumagsak na ang korehidor kaya nahirapan na silang lumaban. Ang utos ay sumuko na. Wala nang magawa sina Horan at ang kanyang mga tauhan kundi ibaba ang kanilang mga sandata. Kasama si Magdalena, sumama siya sa grupo ng mga misyonaryo at opisyal patungong Magnao sa Kalinga sa pag-asang maiiwasan pa nila ang mga sundalong Hapon. Ngunit hindi nagtagal, nahuli rin sila ng mga ito. Dinala sila sa Camp Holmes kung saan sila ay kinulong kasama ang ibang mga sundalo. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Magdalena, naranasan niyang makulong sa isang malamig at madilim na selda. Noong August 13, 1942, 6 na araw bago ang kanyang kaarawan, sa loob ng mga pader ng bilangguan, wala siyang magawa kundi pag-aralan ang wikang Nihongo, ang wika ng kanyang mga bantay. Wala siyang kaalam-alam na magiging mahalagang kaalaman ito sa mga darating na buwan. Noong December 1942, matapos ang ilang buwang pagkakakulong, pinalaya si Magdalena. Pagkatapos ng kanyang paglaya, nagtungo siya sa Agoo, La Union upang makasama muli ang kanyang ina at mga kapatid. Sa Agoo, nasaksihan niya ang pagpatay ng mga Hapon sa mahigit 20 kabataan. Ito ang nagudyok sa kanya na tumulong sa mga inosenteng mamamayan. Nangahas siyang bumiyahe mula sa isang bayan patungo sa iba kahit na ipinagbabawal ito ng mga Hapon. Isang araw ay nailigtas niya ang isang grupo ng mga Pilipinong evacuees mula sa pagpapatay ng mga sundalong Hapon gamit ang kanyang kaalaman sa wikang Hapon. Nakumbinsi niya ang mga ito na galing lang sila sa isang kasal. Matapos sa mga karanasang ito, hindi nagdalawang isip si Magdalena Leones na sumali sa resistance movement. Nagtungo siya sa Maynila para makipagkita sa kanyang mga kaibigan na misyonaryo na kasapi rin ng resistance. Bago pa man ang 1944, naging bahagi na si Magdalena ng Phil-American Irregular Troops o FAIT. Pagkatapos nito, noong 1944, naging bahagi siya ng United States Army Forces in the Philippines, Northern Luzon o USA FIP-NL sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Russell Volkmann.
Naging special agent siya para sa USA 5th NL at formal na naging corporal sa Philippine Army. Sa kanyang mga misyon bilang intelligence agent, nagdala si Maggie ng mga lihim na mensahe, mahalagang radio parts at medical supplies sa iba't ibang guerrilla camps. Kadalasan, naglalakbay siya sa mga lugar na kontrolado ng kalaban kaya palagi siyang naka-civilian. Nagpapanggap bilang ordinaryong mamamayan. Ang bawat kilos niya ay mapanganib pero hindi siya nagpatinag. Mas naging mahirap ang mga sumunod na sitwasyon ni Maggie. 3 beses siyang nadakip ng mga Hapon pero palagi siyang nakakahanap ng paraan para makatakas. Sa isang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa Japanese para kumbinsihin ang mga Hapon na siya'y inosente. Sa ibang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang katalinuhan para makaisip ng mabilis na paraan para makatakas. Minsan, sumusubok siyang magbigay ng suhol sa mga Hapon para payagan siyang umalis. Habang lumalapit ang Allied Forces sa Pilipinas, lalong naging mapanganib ang mga misyon ni Maggie. Nasa likod siya ng linya ng kalaban. Dala ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa galaw ng mga Hapon. Isa sa pinakamalaking kontribusyon ni Maggie ay ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa galaw ng mga Japanese ships sa San Fernando. Alam niya hindi lang ang mga pangalan ng barko, kundi kung sino ang kapitan ng mga barko. Bukod dito, naging utak din si Maggie sa pagpapasabog ng mga eroplano sa isang airstrip sa Tuguegarao. Ang kanyang mahalagang papel sa operasyong ito ay naging kritikal sa tagumpay ng Allied Forces laban sa mga Japanese aircrafts sa lugar. Ang kabayanihan ni Maggie ay hindi matatawaran. Dahil sa kanyang kakayahan at tapang, siya ay naging mahalagang bahagi ng resistance movement. Naging bahagi siya ng USA 5th NL, kung saan siya ay formal na naging corporal sa Philippine Army. Noong October 22, 1945, iginawad kay Maggie ang US Silver Star. Ito ang pangatlo sa pinakamataas na parangal ng military ng Estados Unidos. Isang patunay sa hindi matatawarang tapang at dedikasyon ni Maggie sa paglilingkod sa bayan. Siya ang naging kauna-unahang babaeng Asyano na tumanggap ng ganitong parangal sa World War II. Kahit marami siyang naiambag sa kalayaan ng bansa, namuhay si Maggie ng tahimik matapos ang giyera. Lumipat siya sa California noong 1969. Nagtrabaho siya bilang clerk sa Pacific Bell at nanirahan sa Richmond, California. Hindi niya madalas pinag-uusapan ang kanyang mga karanasan sa digmaan at itinago niya ito bilang isang malaking sikreto. Ang kanyang mga anak at apo ang unang nakaalam ng kanyang mga nagawa noong panahon ng giyera. Noong June 16, 2016, pumanaw si Corporal Magdalena Leones sa edad na 95 sa Richmond, California, USA. Dinala ang kanyang labi sa Pilipinas at inilibing sa libingan ng mga bayani ng may buong parangal ng militar. Noong panahon ng kanyang pagpanaw, naiwan ni Magdalena Leones ang kanyang asawa, 4 na anak, 1 ampon na anak, 13 apo at 3 apo sa tuhod. Kaya sa eskwelahan, isang apo ni Maggie ang naglakas loob na ikwento ang hindi kapanipaniwalang buhay ng kanyang lola. Hindi ito pinaniwalaan ng guro at ng kanyang mga kaklase. Determinado ang bata na patunayan ang katotohanan. Kinabukasan, dala-dala niya ang isang lumang kahon. Sa harap ng buong klase, binuksan niya ito at inilabas ang isang kumikinang na medalya, ang Silver Star ng United States. Habang hawak ang medalya, ikinuwento ng bata ang mga kahangahangang misyon ng kanyang lola Maggie. Ang ilang beses na halos mahuli siya ng mga Hapon at kung paano niya tinulungan ang mga Amerikano at Pilipino sa laban para sa kalayaan. Sa mga sandaling iyon, nakita ng lahat kung paano ang isang simpleng guro ay naging isang tunay na bayani ng digmaan. At sa pamamagitan ng kwento ng kanyang apo, muling nabuhay ang alaala ni Magdalena Maggie Leones, ang lihim na bayani na naging instrumento sa pagpapalaya ng Pilipinas. Bagamat natapos ang kanyang buhay, iniwan ni Magdalena Leones ang isang pamana ng tapang at hindi matitinag na prinsipyo. Ang kanyang kwento ay isang tahimik pero makapangyarihang paalala na minsan ang mga hindi inaasahang landas ang nagdadala sa atin sa mas malalim na kahulugan ng paglilingkod. Si Maggie ay isang patunay na ang tunay na katapangan ay nasa mga desisyong ginagawa hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng mas marami. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell